I would like to share with you on how I was able to make my first million and how you can too. Ito lang po, start muna tayo sa aking istorya. Istorya ng akong kinabuhi, mga Bisaya. I can still remember when I was age 12 during that time, grade 6 ako. My father lost his business. And sa hirap ng buhay ngayon, during that time, yun nga, wala akong pera, wala akong allowance. When I go to school, I will go to the comfort room and open the faucet and drink as much water as I can. So at a young age of 12, nangarap na ako, sinabi ko, mahirap na maging mahirap. Ibang tingin sa'yo ng tao pag wala kang pera. So, anong ginawa ko? Nag-sales na ako. So, ang pinaka-basic ko talaga na sinabi ko sa sarili ko, bago mag-sales, I want to become a millionaire before I reach the age of 35. So unconsciously, when I was young, at age 12, I already set clear financial goals. Imagine mo, 12 years old, 35, meron na akong timeline. Dapat may 1 million na ako. So after that, nung nag-12 years old na ako, nung nagkaroon ako ng vision na gano'n, hinintay ko ba nung ako i-graduate ba ako nag-umpisa? No. At the young age of 12, I already applied the lessons that I've learned in life. Ano po yung unang lesson ko? The lesson of learning how to earn money through selling. Okay guys, ha? Yan na yung isang sikreto ko. Natuto ako magbenta. Bakit po? Kasi nakita ko po yung mga magulang ko, specifically nanay ko, talagang lahat pinibenta na. Nung minsan nga, kamuntik na ako mabenta. Ang sipag talaga ni Mama Caldero, nagbenta ice candy, nagbenta ice cream, nagbenta, talagang lahat. Benta-benta siya. So, during that time, nagbenta rin siya ng toilet paper ng wholesale and I sold retail. Ako yung nagbebenta ng retail. So, yung retail income sa akin, wholesale income sa kanya. Ako yung taga-bit-bit ng mga toilet paper. And I can still remember pag dinideliver yan sa bahay namin sa Tondo, one box ng toilet paper, 96 rolls. 96 po. Mabigat po siya. At during that time sa Tondo po, bahain po sa Tondo. Dumura ka lang, babaha na. So pagka umambon lang, baha na, mababasa ang toilet paper, lugi si Mama. So pag umuulan na yan, ako nang taga-bit-bit from the first floor to the second floor, by bit-biting ko yun. 96 rolls, one box. That is one of the major reason why I believe na nabansot po ako dahil sa kabit-bit mga lintik na toilet paper na yan. Ang height ko dapat 6'5", 5'5" lang po ako ngayon. So nagbebenta na ako ng toilet paper, doon ko na-realize talaga na, ay nako, ang hirap pala talaga magbenta. Yun na, yung mga challenges na dinaanan ko. O ito lang ha, I don't know kung nakaka-relate kayo, lalo na kung kayo ay first time sa sales. Real estate, insurance, direct selling, or kahit anong binibenta mo, yung mga taong ini-expect mo susuporta sa'yo, sila pang hindi sumusuporta. Yung mga taong hindi mo na-expect na susuporta sa'yo, sila pang bibili. Tinuudyod ba? Tinuudyod. Pakitype lang, tama o mali, sa comment section. Yun. Pero you know what? I never allow these negative people to distract me. Kasi may mga iba natatawa na sa akin. Pinagtatawa na ako sa school. Toilet paper boy, di ba? Tinutukso ako. You know, wala akong pakialam. From toilet paper, I sold pants, I sold shoes, I sold shirt. Pinag-aralan ko talaga. Pinag-aralan ko. Minaster ko yung art of selling. Galing talaga, Kaya nga, alam mo, to cut the long story short, I hit my first million through sales. Sales talaga, sa selling din. Before I reached the age of 35, at 20 plus, I hit my first million. Napabilis po siya. So, paano naman yun? Paano mo ginawa yun, Chinky? Ito lang, sasabihin ko po sa inyo. Pag kayo po, pinag-aralan nyo ang isang bagay at pinagbutihan nyo isang bagay, ay talagang madali po talaga kumita. Lalo na sa pagbebenta. Bakit po? Papaliwanag ko po sa inyo. Kasi sa sales po, you are not exchanging time for money. That's what I've realized and discovered at a very young age. Kasi kung nagtrabaho ka, you are exchanging time for money. You work 8 hours, you get paid 8 hours. In sales, you don't get paid for the hours. You get paid for the result and the value that you offer. Kahit na 1 hour ka lang na magtrabaho, pero yung value na binibigay mo, nag-10 times ka ang benta mo. Ang kita mo siguro 100 pesos, 10 times ang binili sa'yo, meron kang 1,000 pesos. Compare, magtrabaho ka ng 8 hours or 12 hours, babayad lang sa'yo yung sweldo mo, yung minimum. Paano kung bumenta ka ng 20? 20 sa 1 hour o tagwa 100, may 2,000 pesos ka. And that is exactly what happened to me during that time. One of my biggest sale was when I was selling fire extinguisher. A building in Makati purchased almost how much?